Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. September 14 to September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ami. Maraming salamat din sa nakataban ng puso yung mga comment. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading, all the details po isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring vice versa ha. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi naman para sa inyo, huwag ipilit. Tingnan natin anong energy mo this week, Virgo. Energy ni Virgo this week. Show me. Thank you. Bakit? Ay, bulog ka. Bakit? Okay, ang energy mo this week is more on you're waiting for something eh. Kumbaga, may mga iniisip kang problema, struggle, responsibilities, may mga pinaplano ka na hindi mo magawa, ganyan. Sa ngayon, sa nakita ko, kaya medyo eh, no? May mga gusto ka umpisahan, pero nasa utak mo lang siya, may mga plano at pag-iisip. Kumbaga, kaso, ang nakikita ko dito, you're not stable. No, either wala kang pera, kulang ka sa budget. May mga sitwasyon na iniisip mo siya every day, every night actually, every night. Kaso parang this is not stable, no? Ang nakita kong energy. May mga pasanin ka sa likod mo na gusto mo nang matapos pero hindi siya matapos-tapos. Kumbaga, mga plano na hindi magawa sa ngayon, no? Kumbaga may mga struggle, problema pa rin ako nakikita. May mga bigat ka pa rin na dinadala sa ngayon. Ang sinasabi dito. May mga pag-iisip, ganyan, may mga pag-iisip, may mga sitwasyon na aware ka naman, ganyan, no? Na may mga sitwasyon na iniintindi mo sa ngayon na hindi pa kasi sapat, or may mga hindi pa sitwasyon na hindi pa talaga natatapos, may mga sitwasyon na maaring pinaplano mo na very carefully, ganyan. Kasi wala pang umpisa, hindi pa may mga ganun, hindi pa tapos yung talagang struggle and problem in life. Sa nakita ko. I don't know kung parang hindi nagiging organize yung mga bagay-bagay sa ngayon sa'yo, no, sa nakita ko dito. Hindi siya organize eh. May mga hindi natatapos na problema, struggle. Yan, nakita ko dito. May stress ako nakikita sa'yo. Yun ang energy mo. Pag-iisip, paghihintay, may mga doubt, ganyan. Tingnan natin ang iyong, ano pa parating kay Virgo. Bakit? Dumidikit siya. Nakadikit. Okay. Paparating sa'yo, ay, ang galing ko, dalawa yung Emperor. Paparating sa'yo is, maaring may mga malalack of direction ka na situation sa'yo. Dito, may mga situation o didesisyonan ka na hindi siya
yun, like nang sinabi ko dito, hindi siya agad madidesisyonan. No? Kumbaga, there's a clarity naman na maisip ko, pero may parang gulo pa rin. Parang hindi siya mag-fix. No? May mga argumento rin ako na nakikita dito na maaring pag-uusap. Hindi naman siguro totally big problem sa iba. Parang may mga pag-uusapan or magkakaroon ka ng lack of communication or control, maaaring argument when it comes to your father, asawa, boyfriend, girlfriend, ganyan, ng isang tao, kapatid, ganyan, may mga pag-uusapan kayo na siguro hindi siya mag-fit. Ang nakita ko, siguro magkaiba kayo ng thinking nitong tao na to sa nakita ko. Either may mga gusto kang i-clarity sa kanya pero hindi nagkakasundo or hindi, kumbaga there's a conflict. Yan, may conflict ako nakikita. May mga desisyon ka na gusto mo desisyonan pero ang gulo ng isip mo. Parang mas pinipili mo na lang yung ibang direction, no, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na itinatago mo, no, maaring you hiding your feelings, ganyan. May mga sitwasyon na hindi mo sinasabi, no, may mga lihim siguro, ganyan. Nagkakaroon din dito ng competition. Minsan, naiirita ka na rin, ganyan. And then, may mga sitwasyon, yan, may mga pagkairita, may mga sitwasyon na I don't know who, may mataas ang ego, baka ikaw, mataas yung ego mo, baka may mga sitwasyon na ayaw mong harapin, na ayaw mong desisyonan, kasi nakita ko dito, may mga desisyon na ayaw mong desisyonan eh. Magulo yung isip mo, pero ayaw mo siyang desisyonan. May mga, parang may tao dito na very defensive, ako nakikita. Maybe ikaw, dinidepensa mo yung sarili mo kasi ayaw mong malaman nila yung lihim na meron ka. Or may mga sikreto na ayaw mo ipaalam sa asawa mo, sa magulang mo, sa boyfriend, girlfriend mo, ganyan. May mga ganun ako nakikita. No, yan ang mga parating sa'yo. A lack of communication sa isang tao. Ako nakikita. You're still waiting. Someone is still waiting. Ako nakikita dito. Parang mas pinipili mo na lang na handin yung ibang direction eh. Ang nakita ko dito eh. Pinipilit mong gumawa ng ibang direction sa nakikita ko dito. Yun. Hindi yung very defensive ako nakita. May mga tension actually, no, sa decision mo sa buhay na nate-tension ka siguro. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Ay, ano ba yan? Ano dapat iwasan ni Virgo? Magulo yung isip mo, Virgo. May mga sitwasyon na hindi mo alam kung paano desisyonan. The Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Oh. And the Two of Cups. Ano, bakit po? Meron kayong ano, diba? Okay. Ang mga dapat mo daw iwasan is yung pagkakaroon ng very emotional, no? Nakita ko ito yung very emotional. Iwasan mo rin yung ano ba tawag ito? Yung hindi, kasi you put boundaries eh, actually, Virgo, you put boundaries sa sarili mo. You put boundaries, kahit na may mga sitwasyon dito na kailangan kasi ng i-balance, may mga sitwasyon dito na kailangan ng harmony or pagkakaisa, may mga sitwasyon dito na dapat talagang pag-usapan. Pero ang nakikita ko sa'yo, you put boundaries, no, sa isang tao, or maaring sa mahal mo sa buhay, or sa mga nakakasalamuha mo, you put boundaries. Parang may mga sitwasyon na dinidepensahan mo yung sarili mo, or you defense yourself, yun dapat mo daw iwasan yun, yung hindi magkaroon ng harmony or balance ng situation na meron ka. Kasi mas nakikita ko dito, mas pinipili mo yung sarili mo. Mas pinipili mo yung sarili mo at yung direction mo sa buhay. No?
imbis na magkaroon dito ng ang union or harmony or balancing when it comes to a relationship, family man yan, asawa, boyfriend, girlfriend, or sino man tumalapit sa puso mo, ikaw na mismo ang naglalagay ng harang dito sa sitwasyon. Maaring mas pinipili mong mapag-isa at hindi nila malaman yung nararamdaman mo or yung may mga sitwasyon na maaring ayaw mong ipaalam sa kanila, ganyan. Mas more nagpo-focus ka sa sarili mo. Yun na nakikita ko. Yung mga dapat na daw iwasan, yung hindi pagkakaroon ng harmony, hindi pagkakaroon ng hindi partnership sa mga tao na nakakonect sa'yo. Yun. Siguro iba akala nyo nakakonect kayo pero hindi. No, hindi ko nakikita pinapakita nyo yung feelings nyo dito sa situation na to. May boundaries ka eh. May boundaries ka. Ano ang tingnan natin. Anak, basa ka na. Ligo na naman yung anak ko. When it comes to love, tingnan natin. Love is all around, ha? Kamusta po ang love ni Virgo this week? Basa ka na naman, anak! Oh my God! Betcha daw, ha? Anak, so nga na, na. Apo yung, so dayo. Ano ni? So nga na, dati. Bibijang. Kudo mo da ka la. So da ne. Okay po. Okay. Wakalimasta. Ato din eh. Ato din eh. Kilo siya mo siya. Wazulu ka lang eh. Okay. Love in Virgo. Kamusta po ang love in Virgo? Opo yo. Wakata. Ato din eh. Pinakausap ako ng anak ko. Naligo na naman daw yung kapatid niya. Kaya basang-basa na naman daw doon sa baba namin. Bakit Judgment and 5 of Pentacles? Thank you. Oh! When it comes to love, andito yung nakikita ko na wala eh. May sinasabi mo dito na parang hindi compatible, no? Maaari nagkaroon ng third party sa iba. Yung hindi pagbabackstab ng nakita ko, no? Or may tao dito na masyadong masikreto, may lihim, na hindi sinasabi, ganyan. When it comes to love, andun yung pagiging, may tao dito na makasarili. May tao dito na sinasabi mo na hindi kayo compatible. May mga samaan ng loob, may mga sitwasyon na sinasabi dito na hindi kayo nagkakasundo. Kawalan na pagkakaisa. Kaya maaring iba dito nagkaroon ng paghihiwalay, bigla ang naghiwalay, or bigla ang nagkaroon talaga ng boundaries. Kasi why? I don't know why. Maybe ikaw din ang nagput ng boundaries, or someone here na malapit sa puso mo na nagput boundaries. Maaring nagkaroon ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Mas pinipili ang pag-iisa, or mas pinipili nyo ang bawat isa, ang sarili nyo, than a union, than togetherness, or than sa balancing or harmony ng inyong relationship dito, no? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko rin dito na itong relationship na to, parang may mga sitwasyon na hindi ma-accept. Isa sa inyo, may mga sitwasyon na hindi mo ma-accept, nagkakaroon ng hardship, na parang may mga sitwasyon na parang naiwan ka sa ere, may mga sitwasyon na pagle-let go, or may mga sitwasyon dito na parang, I don't know kung inilelet go mo or ini-evaluate mo yung situation when it comes to relationships. Kung sa waga, kung kayo is may third party, ini-evaluate mo yun eh. Kung alin yung dapat nararapat sa'yo. Kasi may pero ang nakikita ko dito, may pag-i-evaluate, pero nakikita ko dito na sinasabi mo dito, Virgo, na hindi kayo nagkakasundo. Hindi kayo compatible. May mga biglaan na nangyari na hindi na nagkasundo eh. No? Na naging selfish na ang bawat isa. Sa nakita ko dito. Nalala ko communication din sa iba dito. Maaring kung kayo is hindi naman kayo nag-away, or hindi lang talaga, or lack of communication lang din siguro yun sa iba, ganyan.
Sa iba dito mayroong third party. May mga lihim na tinatago, no? Sa nakita ko dito. Mari may tao rin ako dito na nakita na awakening. No, may tao dito na parang nabuksan yung isipan niya na, oh my God, hindi na siguro talaga kami magkakasundo nito. No? Kaya sa ngayon, hindi man nagkahiwalay man, siguro because of the awakening, or kung nagsasama kayo, siguro andito pa rin yung ini-evaluate mo yung situation kung kailangan na i-let go or kailangan na ibang direction or kailangan na mag-transform, no? Sa nakita ko. Kasi when it comes to relationship, nagkaroon na pagbabago. No? Baka lack of communication ito, no? Ano pong advice nyo kay Virgo? Ano pong advice nyo kay Virgo? Universe. Ay, 3 of Swords. Bakit po? May nagkaroon talaga ng hiwalayan, no? Okay, ang advice niya sa'yo is it's time to forgive. It's time to recover or it's time to accept then, and if you have a problem, share mo sa iba, and kailangan mo talagang kontrolin at balansehin yung mga sitwasyon mo ngayon, no? Sa nakita ko, may mga dapat kang i-priority. Don't be stuck, ang sinasabi dito. Kumbaga, sa ngayon kasi parang sumusugal, may mga pagsusugal, no? Parang may isinusugal ka sa sitwasyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. And then, yun nga, it's time to heal, and kailangan ma-release din yung pain. And kung kayo is talagang nagkahiwalay or hindi talaga naging clear yung situation yung dalawa dito, na it's time ng pag-uusap, reconciliation kasi nakikita ko eh. Don't be stuck, kailangan ng pag-uusap, communication or reconciliation, kailangan nga din ng forgiveness kung talaga naghiwalay na kayo at hindi na totally talaga mag-click yung relationship na to o sitwasyon ng malapit sa puso mo, either ka-relasyon mo yan or kamag-anak mo siya or ano mo siya. Siguro it's time na lang din ng forgiveness. It's time na lang din na i-share mo yung nararamdaman mo sa iba para makahanap ka rin ng advice, magbibigay ng advice sa'yo sa nakita ko. And don't be stuck, sinasabi to. Don't be stuck, kailangang balansehin, kailangan evaluate more yung mga situation, no, sa nakikita ko dito. And then, kailangan kumilos. Actually, kailangan din kumilos at ipaglaban. Yung mga dapat ipaglaban dito. Sa nakita ko. Yun ang advice sa'yo eh, no? Don't be stuck. Balancing. Tsaka, harmony. Siyempre, harmony and duality ang nakita ko dito. Forgiveness, healing, and kailangan magkaroon ka ng direction in your life sa nakita ko dito. Kung may mga kinikimkim ka, kailangan mong i-release yun. Kailangan mong i-share sa iba ang sinasabi dito. Huwag kang susuko. Hindi kailangan lahat ng bagay kasi sukuan. Hindi kailangan ng bagay na akala mo. Minsan kasi, kala natin wala ng pag-asa. Ganyan. Diba? Kung kailangang mabuo, buuin. Diba? Kung talagang totally, wala na talaga, edi harapin. Diba? It's time to harapin. Kailangan yun eh. Di harapin, kung ano yung magiging result, edi i-accept. Kasi sabi nga dito, need ng acceptance. Diba? Yan. Kung talagang i-accept na lang. Para makapag-start ka ng new beginning mo na rin sa buhay mo. If ever na gusto mo yung ganun. Diba? Kung talagang makakatulong sa'yo yung situation. Ganun lang gawin mo. Kailangan mo kasi ngayon is mental peace.
Kasi may nakikita ko dito tao na gusto ng independent. Or maybe you. O very independent person ka lang talaga. No, Virgo. Yan. Arigato namaste, God bless.